Matutulog na sana ako. Kaya lang, narinig kong may nag-uusap sa baba ba? Alam nyo naman, si Madam Chismosa yan. Dahil hindi pa naman ako inaantok, bababa muna ako saglit. Sisilipin ko lang naman sana. Pero na-curious ako sa pinagagawa ng mga angkan ko ba? Abay si nanay, kahit maghating gabi na, magluluto pa din ng budbud. Special daw to kasi nilagyan niya ng cheese sa gitna. Paniguradong ito yung cheese na natira na nilagay sa ref. Dahil onti na lang, kaya tinipid niya talaga para lahat malagyan ng cheese. Abay, masarap talaga to. Birthday kasi ng pamangkin ko kinabukasan. Kaya pala busy na to sila. Pati yung auntie ko nagluluto din sa labas. Tinignan ko nga kung ano yung niluto nito. Kasi kahit umuulan, hindi talaga nagpapatinag. Nakita ko ngang takuri pala tong ginamit niyang lutuan. Abay, nagluto pala ng puto na kamunting kahoy. Ang galing ng strategy sa ginamit na lutuan. Nung may naluto na siya, eto nga, ipapatikim sa akin kung masarap ba. Tikim lang yung pinag-uusapan pero minukbang na ni Madam. Kinabukasan nga, maaga akong ginising ng pamangkin ko. Sinabihan lang naman ako na bumaba na kasi aalis na daw kami. Hindi naman sinabi kung saan kami pupunta. 3 beses na tong pabalik-balik sa kwarto ko kaya bumangon na ako. Bumili nga muna ako ng cake para ibigay ko sa pamangkin kong magbe-birthday. Kahit cake lang yung ibigay mo nun, masaya na yun. Tapos, dumiretso na nga kami sa venue na kung saan yung pamangkin ko na magbe-birthday. Pagpasok nga namin sa may entrance, pagkadami-daming tao, may dala-dala nga silang lechon na nakadapa na. Kaya kami, tamang tambay na lang muna sa labas. Pinauna lang muna namin sila. Baka kasi kukunat yung lechon, hindi pa sila makapasok. Pero maya-maya, nakakuha na din kami ng ticket. Binida ko nga yung mga senior citizen kong dala para makakuha ng discount. Pagkapasok nga, hinanap kaagad namin yung cottage. Naku, nasa pinakadulo pala. Nung nakita ko nga itong banner na happy birthday, eto na talaga yun. Sinalubong nga kaagad ako nitong saging at ginamos. Tumulo kaagad yung laway ko pagkakita nito. Hindi ko mapigilan na hindi malang tikman ba. Bago nga maliligo itong auntie ko sa swimming pool, nagpalagay nga ng sunblock sa mukha. Ayaw magpalagay sa liig, talagang sa mukha lang daw. Kaya dinamihan ko na nga sa paglagay nitong sunblock. Madami pala tong handa tong pamangkin ko. May ulo pa ng dinosaur dito na nakanganga. Hindi na sila nagluto, nag-order lang sila ng mga food package. Dahil nakapwesto na to sa lamesa, talagang kainan na to. Pero bago niyan, kakantahan muna namin to ng happy birthday. Naku, 4 years old na pala to. Ang bilis ng panahon. Pinawish nga muna namin bago namin pinablow yung candle. Malay natin, magkatotoo tong wish ng batang to. Habang dinadasalan nga ni tatay yung pagkain, meron talagang batang hindi nagpapatinag sa lamon. Kami nagdadasal pa lang, eto kumakain na. Eto talaga yung pinaka-the best sa birthdayhan, ang kainan. Wow! Sarap talagang kumain, lalo na pag may ulo ng lechon na nakanganga. Kumakain na nga ang lahat at hindi nagpapahuli itong si Madam. Abay, first honor yan lagi sa kainan. Pagkatapos kumain, ligo kagad sa swimming pool. Hindi talaga nagpapatinag tong maangkan ko sa picture-picture ba. Paniguradong iba na yung lasa ng swimming pool na to. Lalo na pag madami ang naliligo. Kanina lang malamig-lamig to, ngayon mainit-init na. Eto talaga yung request ng pamangkin ko sa birthday niya. Ang maligo nga daw sa swimming pool. Pero parang si Madam yung mas nag-i-enjoy ba. Ang nangyari tuloy, mas nag-enjoy pa si Madam kaysa sa mga pamangkin niya. Parang ang ayaw pang umuwi ni Madam eh. Pero yung maangkan niya nag-aya ng umuwi. Hindi naman pwedeng magpaiwan si Madam kasi siya yung driver. Dumaretso na nga kami sa pag-uwi kasi itong mga pamangkin ko, abay nakatulog na. Napagod sa kakalangoy. Hindi ka pa pwedeng mag-relax Madam kasi ikaw yung driver ngayon.